Matthew 10:28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Sa Tagalog po, Verse 28, huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Isang napakagandang araw, Panginoon, na ibinigay mo sa amin na hindi namin dapat sayangin, Panginoon. Bagkos ito ay maging makabuluhan sa pamagitan ng pagsamba namin at pagsasalamat sa araw na ito. Salamat po, dinako mo ang mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon. Magpasalamat, magpuri at makinig na yung mga salita, Panginoon. Sa aming pagkikinig, Panginoon, patuloy naming malaman ang mga katotohanan ng mga salita mo. At ito ay aming i-apply sa aming buhay. Lord, salamat po sa iyong presensya. Patuloy ka namin welcome sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sa umaga po ito, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, fear God above all. Matakot ka sa Diyos, higit sa lahat. Yung katakutan mo ang Diyos ng higit sa lahat. Bakit po itong mahalaga? Yung pagkatakot sa Diyos. Sa Ecclesiastes po, yung sumulat si Solomon, sabi niya, yung pinakalas niya, sabi niya, ito yung katungkulan ng tao, yung magkaroon ng takot sa Diyos. Ito yung duty. Dapat ginagawa ng tao, yung magkaroon ng takot sa Diyos. At si Jesus dito po sa Matthew, kanya rin po itong naipaliwanag kung bakit kailangan tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Yung Mateo chapter 10 po ay makita po natin yung mga tagubilin ni Jesus sa mga alagad niya na isinugo niya upang ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Sabi ni Jesus, isusugo ko kayo sa sanlibutan para magbahagi ng kaligtasan, magandang balita ng kaligtasan. Pero sa pagpunta nyo sa mga bawat lugar, bayan, ay pwede kayong makulong, pwede kayong masaktan, at pwede kang buhay ninyo ay kunin nila o pahirapan kayo. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot. At ang katakutan nyo yung Diyos, sa Diyos kayong matakot. So si Jesus, sila po ay inihanda sa paglilingkod, pati rin sa pag-uusig. Sabi niya, ang lahat ng sumusunod sa akin, hindi bed of process, hindi maganda ang buhay. Mayroong pag-uusig, mayroong magagalit sa iyo, mayroong maiinis, mayroong sasaktan ka, ikukulong ka, pagbibintangan ka, ganyan. So, ito yung babala ni Jesus sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Lahat ng sumusunod kay Jesus ay hindi magiging sikat. Pag sumunod ka kay Jesus, magiging viral ka, sikat ka. Pagkakaguluhan ka, hindi po. Umaga, salip sila ay tatanggihan, kapuputan, at manganganib din ang buhay kung pagkaminsan. So, ito po yung mga naranasan ng mga unang Kristiyano, ng mga disciple na sumusunod sa Panginoon. Sabi niya, matakot ka sa Diyos, hindi para lumayo sa Kanya, kundi ito ay yung pagkatakot sa Diyos. Ito po ay paggalang, pagsamba, pagsuko, bunga ng pagsunod, at tapat na pagpapatotoo. So ito yung takot na tinutukoy ng Panginoon. Na takot ka sa Diyos na gumawa ng kasalanan, gumawa ng mali.
natatakot ka. Kasi nga, nasabi natin, wala naman dito yung mga kapatiran. Mag-isa lang ako dito. Pwede kong gawin ang mga bagay na ito. So, hindi po. Umaga, lagi natin isipin na sa Diyos tayo matakot po. Ang Diyos yung nakatingin, nalalaman yung ating mga ginagawa po. Maging malaya ka sa takot sa tao na umaalipin sa iyo. Ikaw ay lalakas ang loob na mananatiling tapat kay Kristo. So, yung pagkatakot natin sa Panginoon, ito po yung magbibigay ng kalakasan sa atin na manatiling tapat sa ating Panginoong Hesus. Na dahil may takot ka sa Panginoon, na din ang kalakasan mo na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Una po natin makikita, number 1, fear God above human opposition. Katakutan ng Diyos higit sa pagtutol ng tao. Kahit may mga tao po na magagalit sa iyo, tuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Ang kapangyarihan ng tao ay mayroong hangganan. Kasi po, may mga, pag tayo po ay nasdiyan sa field, sa labas, pwede kang, magbabahagi ka ng salita ng Diyos. May mga bansa po na pag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos, pwede ka nilang ikulong, pwede ka nilang takutin, pwede ka nilang saktan, at pang-apat, pwede ka nilang patayin. Mayroon po mga ganung bansa na bawal yung mag-share ng salita ng Diyos. Pero merong matatapang nga po na kahit ganoon pa rin, kahit bawal, gagawin pa rin nila. Kasi nga po, hindi sila natatakot sa tao. Takot sila sa Diyos. Sa Diyos sila natatakot. Ang utos ng Panginoon, ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan. Pero ang tao, pagbabawalan ka, itigil mo na yung mga sinasabi mo. Gawa lang yun ng tao, yung Bible. Kumbaga, hindi yan totoo. So, ayun nga po, sino po yung ating susundin? Yung sinasabi ng tao o yung sinasabi ng Diyos sa atin po? Ngunit hindi nila kayang sirain ang kaluluwa o pigilan ang kalooban ng Diyos na nagliligtas. Kasi po merong layunin ng Diyos, merong plano. Iligtas ang lahat ng tao. Pero kung tayo po ay, pag tayo mag-share, matatakot tayo. Sabihin lang sa atin na, uy, tigil mo yan, bawal yan. Kumaga, kailangan ka pang kumuha ng permit, o parang ganun pa. So, wag po tayong matakot. Tuloy lang po natin yung, alam mo na pinapagawa sa'yo ng Diyos. Alam mo na malulugod ang Diyos sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin na ikaw ay kabilang para sa Diyos. Ikaw ay ligtas. Kumbaga, kahit anong gawin nila sa iyo, sa buhay mo, tandaan mo yung sabi ng Panginoon na ikaw ay kabilang ka sa Panginoon, para ka sa Diyos. Kumbaga, naka-secure ka. Huwag kang matakot, ligtas ka. Yung pong word, sa Greek word po na pobeio, ibig sabihin po matakot, gumalang ng lubos, magbigay halaga, parangalan ng may malalim na respeto. So yung may takot po ay po yun? Yung nagbibigay ng reverence, paggalang, mataas na paggalang, respeto. Yun ang ating ibinibigay sa Diyos. Meron tayong takot sa Diyos, hindi para lumayo. Takot ako sa Diyos, lalayo ako. Hindi po ganun. Takot ka sa Diyos, gumagalang ka. Rinirespeto mo siya. Bibigay ka ng halaga. Ayun nga po, yung parangal na may malalim na respeto. Yun po yung gusto ng Panginoon makita sa atin, yung pagkatakot sa Kanya.
Sabi sa Proverbs, yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, magkakaroon ka ng karunungan. Kasi kumbaga, yan na magtuturo sa iyo, mag-iiwas sa iyo sa mga bagay na masama na hindi kinalulugdan ng Diyos. Kung meron kang takot sa Panginoon, pero kung babalik na rin natin, wala kang takot sa Panginoon, gagawin mo lang gusto mo. Kumbaga, ayun nga, yung mapagmataas ka, na mayabang, di po ba? Kasi wala kang takot. Na sa tingin mo parang ang buhay mo ay walang hanggan. Ang buhay po natin po may hangganan po, may limitation. At kung tayo po ay pinanganak, wala naman tayong dala po dito. Wala tayong pwedeng ipagyabang. At ganoon din po, kung tayo po ay kukunin ng Panginoon, wala rin tayong madadala. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang po. Kundi ang Panginoon lamang po sa ating buhay, yung mga ginawa niya sa ating buhay. Meron pong dalawang klase ng fear o takot na sinasabi po dito. Two kind of fear. Una, yung pong unhealthy fear of human. Yung control and silence. Takot ka, yung tao po na tinatakot ka. Gusto kanyang kontrolin ka. Gusto niya na manahimik ka lang. Huwag kang magsasalita. Yun ang unhealthy fear sa tao po. Yung pangalawa naman po, yung reverent fear of God. Ito po yung gusto mong makita ng Panginoon. Yung obedience and faithful living. Sa pamagitan ng ating pagtakot sa Panginoon, tayo po ay sumusunod ng mayroong katapatan sa ating pamumuhay. Si Jesus po, sinabi niya po ito dahil nga po, susugo niya yung kanyang mga alagad sa iba't ibang bayan. At kung mahina ang loob mo, matakot ka, kumbaga hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga si Jesus, inihanda niya yung mga alagad niya. Pinapalakas niya. Sinasabi niya, huwag kang matakot, huwag kayong matakot. Kumbaga, kasama niyo ako. At alam niyo po ba na mayroong 365 na word na do not fear sa Bible po. Parang sinasabi po niya, sa loob ng isang taon, parang sinasabi po niya, huwag kang matakot. Araw-araw, huwag kang matakot. Parang ganun po sinasabi ang Panginoon sa atin. Bakit po? Kasi nandiyan po ang Diyos na mayroong kontrol ng lahat ng bagay. Ano man nangyayari sa ating paligid, sinasabi po niya, huwag kang matakot. Buhay ang Diyos at sa Kanya yung kontrol. Relax ka lang. Sabi nung pag sumakay po daw tayo ng jeep or ng barko, pag tayo po sumakay ng barko, di po ba parang relax lang tayo? Kahit hindi natin nakikita yung driver ng barko, yung kapitan, relax lang tayo. Pag sumakay ka lang, ganun din sa aeroplano. Pag sumakay ka ng aeroplano, kailangan relax ka lang. Kumbaga, kahit hindi mo rin nakikita yung piloto, relax ka lang dapat. So sa buhay, relax lang po tayo mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Na, kumbaga, ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Huwag tayong matakot po. Ang Diyos is in control. Yes, mayroong mga tao nagsasabi na magbibigay sila ng date sa ganitong panahon, end of the world na, sabi nila. So, pangunahan ka ng takot. So, kung alam mo yung salita ng Diyos, kumbaga, hindi ka masusurpresa
Maraming lilitaw po sa panahon natin, magdi-deceive sila, mandadaya. Kaya nga, mahalaga po na patuloy po tayo nag-aaral po ng Bible para hindi po tayo magugulat pagka may mga ganung balita tayo mapakinggan. Dahil malinaw ang sinasabi po ng Diyos sa kanyang salita na kung dadating man siya, uunahin po niya tayo na kukunin yung mga anak niya na naglilingkod. Yung tinatawag po na rapture, kunin po niya yung mga anak niya para bigyan ng mga naggantimpala. Kasi nakikita ng Diyos yung mga paghihirap natin, katapatan natin, na hindi nakikita ng iba. Kaya ang Diyos na nakakita nito ang magbibigay ng gantimpala. Ang nais niya maging faithful lang po tayo hanggang sa dumating po siya. Pangalawa po makikita natin God's authority over eternal destiny. Kapangyarihan ng Diyos sa walang hanggang kapalaran. So, kanina, sinabi po doon na kung saan ka dapat hindi matakot. Huwag kang matakot sa mga tao na pwedeng manakit sa iyo. At dito naman, pinapakita na yung dapat mong katakutan, yung Diyos ang Panginoon. Yung pong tinatawag na psyche o kaluluwa. Ang kaloob-loobang pagkatao ng tao. Ang buong pagkatao ng buhay na nilalang. Spiritual na bahagi ng tao na nabubuhay. So kasi nga tayo po ay meron pong tatlong bahagi. Katawan, kaluluwa at saka espiritu. Yung tao pwede niyang mapatay o saktan ng ating katawan. Pero yung kaluluwa natin at saka espiritu, hindi po niya yan maapektuhan. So, sinasabi ng Panginoon na huwag kang matakot. Kumaga, yung kaluluwa mo nakasecure. Meron siyang buhay na walang hanggan. Pagpatuloy mo lang yung pagkatakot mo sa Panginoon. Sa Diyos ka dapat matakot. Hindi sa mga tao na kahit siya may kapangyarihan. Halimbawa, kasi po darating po yung araw na lalo na po yung sa mga pag dumating na po yung tribulation na tinatawag na pamimiliin po yung tao. Maglilingkod ka sa Panginoon or papatayin ka nila. So, kung nasa iyo po, kung ikaw yung magdi-decide kung maninindigan ka sa iyong faith kay Jesus or susunod ka sa sistema ng mundo. Kasi gumagawa po sila ngayon po ng sistema. Sistema na pag hindi ka kasama sa sistema o nakiisa sa kanilang sistema, pwede ka nilang baliwalain, ipakulong kasi hindi ka sumusunod sa kanilang sistema. At sa huli, pwede ka nilang patayin po. Katulad po na tinatawag po nila na national ID or ID system, parang ganun po. So, lahat ng tao nire-require na magkaroon ng national ID system. Bagamat ito ay umpisa pa lang po, pero ito na po yung sistema na binubuo po nila. Na pag hindi ka nakaisa sa kanila, sasabihin nila, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. Control kasi nila po yung system. Papatupad nila ito sa buong mundo. Maring sa isang bansa, mayroong mga bansa na po siguro nagpapatupad po ng ganito. Na kailangan mayroon kang ganito. Hahanapan ka nila. Mayroon kang ID, wala. Pag wala, hindi ka pwede. Parang ganun po sa ibang bansa po. So wag po tayong matakot. Ang lahat po ay kailangang mangyari. Ang Diyos po yung may kontrol ng lahat ng bagay. Basta patuloy lang po tayo maging tapat, faithful sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kaluluwa natin po ay safe, niligtas na ng Panginoon. So,
Tapos meron pa isa pang word po dito na binabanggit. Sa Greek word, Gehenna. Ibig sabihin po ay yung impyerno. Lambak ng himon. Child sacrifice and idol worship. Kumaga, meron pong lugar po sa Israel na tinatawag nga po na Gehenna. Kumaga, doon na inaala yung mga bata at child sacrifice. Tapos nagkaandak sila ng idol worship na parang yung lugar ng kapahamakan so ibig ko sabihin po dito kaya yung buhay po natin po ay patuloy natin po silang yung buhay po natin patuloy po na pagkatiwala po natin sa Panginoon. Naparito si Jesus para po tayo iligtas. Lahat ng tao, bata, matanda, gusto niya lahat. Kasi kung makasabihin po ng mga kabataan, matatanda lang yun. Hindi po, lahat po, mahal kayo ng Panginoon. Lahat tayo gustong iligtas si Jesus. Kahit bata ka pa, sana magbigay ka ng panahon sa salita ng Diyos. Kumbaga, kasi kayo yung susunod na henerasyon na haharap sa lahat ng problema ng mundo. So, kung meron kang kaalaman tungkol sa Bible, hindi ka ma-surprise, hindi ka magugulat dahil alam mo yung mga mangyayari sa darating na panahon. Kaya nga sabi niya dun sa, ko lang po sa mga kabataan po. Sabi niya sa Ecclesiastes 12:1, remember God in the days of your youth. Alalahanin mo Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bakit kaya kabataan? Kasi kung kailan matanda na, tsaka pa lang tayo, naganto pala dapat pala naglingkod na ako sa Panginoon. Matanda na tayo. Kumbaga, hindi na tayo makahayo, hindi na tayo makatayo, sakit na ang mga nirarayuman na o anuman, malabo na ang mata. So, kailangan, bata pa lang po, tayo po maglingkod na sa Panginoon. Bigyan natin buhay natin. At ang Diyos, magkakaroon ka ng direksyon ng buhay mo. Yun po yun. So, mahal po tayo lahat ng Panginoon. Bata man, matanda. Gusto ng Diyos na magkaroon po ng kaligtasan po. So, ang Panginoon po ay patuloy po nagtuturo po sa verse na ito na once na ikaw ay sumunod sa Panginoon, ayun nga, pwede kang dumanas ng gutom, sakit. Hindi niya sinabi na gaganda ang buhay mo, sisikat ka. Or magbabiral ka pag ginawa mo yung mga bagay na ito. Pero ang Diyos ay, kumbaga, nagbigay naman siya ng kalakasan na magawa mo ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Nandiyan nga yung banal na Espiritu na mag-guide sa iyo, magpapalakas sa iyo, bibigay ng hope. At sabi niya, nagbigay rin siya ng pangako na gagantimpalaan niya. Bibigay siya ng gantimpala o reward sa mga faithful na naglilingkod sa Kanya. Kahit wala nakakakita sa iyo, sa ginagawa mo sa Panginoon, isang araw, ito ay ipagkakalob sa iyo ng Diyos, tatanggapin mo yung gantimpala na galing sa Panginoon po. Bigyan ka niyang reward. Kumbaga sa graduation, meron kang medal, meron kang crown na ipagkakalob sa iyo ang Diyos. Dahil sa iyong katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. So si Jesus nagtuturo po dito sa kanyang mga alagad na humayo kayo. Huwag niyong katakutan yung mga tao na makakaharap ninyo. Kahit sila ay sa panahon nila,
Ano bang mga ginagamit nila? May mga itak o ano na bawal dito mangaral, hindi pwede kayong pumunta dito. Kumbaga kahit ganoon, patuloy ka pa rin. Kasi ito yung inihanda tayo ni Jesus. Pwedeng maranasan mo ito. Kaya nga sabi dito, huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon sa araw na ito. Sa araw na yon na mangyayari itong na gusto mong, kasi pag tayo po ay puspos ng banal na espiritu, wala po yung takot po. Kung gusto mo ay ibahagi ang pagmamahal ng Diyos, sundin ang kalooban ng Diyos. So, kahit kapalit pa minsan ang buhay mo, basta magawa mo lang yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi ang tawag po doon ay mga martyr. Kumaga, nagpaka-martyr sila sa faith, nanindigan po sila. Katulad po ng meron po yung kwento sa Bible, yung tatlong magkakaibigan, sino po yun? Yung tatlo, magkakaibigan. Si Shadrach, tsaka tatlo po sila. Sabi, lahat kayo ay lumuhod sa rebultong ito. Pero napag-aralan nila, natutunan nila sa kanilang buhay, tinuro sa kanila ng mga magulang nila. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran, luluhuran. Huwag kayong maglilingkod sa ibang Diyos. So lahat nakaluhod, sila lang tatlo ang hindi. Tinanong sila, bakit kayo hindi lumuluhod? Sabi si Yahweh lang ang gusto naming paglingkuran at luhuran. Yung Diyos na aming kilala, yung Diyos na buhay. Sabi nung hari, matigas ang ulo ninyo. Itapon sila dun sa apoy. Sunugin sila. So, ganun po minsan, magre-risk yung buhay natin, manganganib yung buhay natin. Pero tandaan natin, ang Diyos ay kasama po natin. Alam natin ang kwento, hindi naman po sila nasunog. Kahit sila tinapon doon sa apoy, kahit buhok, hindi malamang po na nasunog. So, dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-iingat, tayo po ay meron pong tinatawag na hedge, protection ng Panginoon. Ang lahat ng mga manampalataya na naglilingkod sa Panginoon ay meron pong protection na galing sa Panginoon. So, salamat sa Diyos sa protection po. So, sa umaga po ito po yung inaano po sa atin ng Panginoon. Fear of God above all. Matakot ka sa Diyos. Higit sa lahat. Patuloy po itong ma-develop po sa atin, yung pagkatakot po sa Panginoon. Hindi sa tao. Halimbawa, meron po akong karanasan po. Nung ako po ay 30 po ako. Sabi nung kapitan po sa amin, magtatayo kami ng daycare center. Yung tinayo nilang daycare center, sako po ng lupa po namin. Kumbaga alam ko po yung lupa namin kasi kasama ako sa pagsukat. Doon tinayo yung health center pala. Health center. Ipapatayo ng kapitan. Naghuhukay na sila. Ginawa ko, pinuntahan ko po. Sabi ko, bakit po kayo nagtatayo po dito? Sabi niya, Jeff, huwag kang makialam, bata ka pa. Sabi sa akin po, mamang pakialaman ng aming proyekto. Ito ay proyekto ng gobernador. Ito ay para sa atin. Tayo makikinabang dito. Ito ay health center. Sabi niya. Pero, hindi naman kanilang lupa ay pinatayuan. Hindi alam ng tatay ko. Kaya, ang ginawa ko po, nagpunta po ako sa munisipyo. Sinabi ko sa municipal engineer, sabi ko, meron pong sa aming lugar nakatayo ng health center. Sabi, bawal yan kasi dapat kukuha muna sila ng permit sa amin. Bago sila magtayo, kailangan kukuha muna sila ng permit.
Hindi pwede kaming i-bypass. Kaya sabi niya, sige, papatigil natin yan. Pinuntahan po para ipatigil nga. Tapos pinatawag din ako kasi ako yung nagrereklamo. Kumbaga, ako po ay hindi natatakot kasi kumbaga, meron po kaming titulo. Kumbaga, alam ko po yung amin yun eh. Alam ko yung amin. So, gusto ko ipaglaban po yun. Tapos, pagkatapos doon sa barangay, pinatawag kami. Doon naman sa Kapitolyo. Kasi sabi ng gobernador, bakit naantala ang ating proyekto? Pinatawag na naman kami doon. Anong dahilan? Ang sabi ng kapitan, meron kasi nagrereklamo na nagkiklaim na kanila daw yun. Ang ginawa naman ng gobernador, pinagalitan ng kapitan. Kumaga, hindi bayaran mo, sabi nung gobernador, bayaran mo para matuloy ang ating proyekto. Kaya, ayun nga po, in the end, nagbayad po sila sa amin po. Pero kung ako po ay natakot po, kapitan nito, baka mahirap kalabahan nito, kapitan. Bata pa ako eh. Kasi sinasabi nila ako, Jeff, bata ka pa, huwag kang makialam dito. Wala kang ano. Pero alam ko po na nasa tama ako, kaya pinaglaban ko po siya. Kumaga, so natutuwa yung tatay ko. Nagkapera siya. Siya ang binigyan ng pera. Ako wala. Kaya, ayun po, fear God above all. Tayo ay huwag po tayong matakot sa tao. Sa Diyos po tayong matakot. Ang Diyos patuloy po na in control ng lahat ng bagay po. At hanggang dito lang po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong message sa umagang ito. Fear God above all. Katakutan ng Diyos na higit sa lahat. Lord, tama po. Na dapat, ikaw lamang dapat katakutan, Panginoon. Huwag kami matakot sa kapwa-tao namin na pwedeng kami saktan, pwedeng kunin ang buhay namin. Pero salamat dahil ang aming kaluluwa ay ligtas, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. Na patuloy mo palakasin ang iyong mga anak, Panginoon. Maging boldness, matapang, mag-share ng word mo, Panginoon, magpatotoo. Kahit yung buhay namin ay manganib, Panginoon. Pero alam namin, O God, na Ikaw ang may kontrol nga ng lahat ng bagay. Kaya patuloy namin pagkatiwala ang aming buhay, ang aming church, ang aming ministry, Panginoon. Lord, patuloy po kami sama-sama na mag-grow in faith sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hanggang sa muli kang dumating, Panginoon. Kahit hindi namin alam kung kailan ka dadating, kami po ay mananatiling faithful na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, sa araw nito. Sa iyo po ang binabalik namin ng mataas na pupuy pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.